Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, ICC ay DOJ at Solgen. Muli po nilang ipinahayag na tayo po ay ICC po ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Smartmatic po, dinisqualify na ng COMELEC. Nagsisimula na po mag-usap muli ang NDF at ang Pilipinas. Very bad news. Yan po mga pag-uusapan natin. At syempre si Tambi. Si Tambi po ay nakita naman po natin sa Cebu. Matapos po nating nakita na nag-i-inspect ng itlog sa may Cubao. Nasa Cebu naman po ngayon, nagtatakal ng bigas. Sa 20 pesos na bigas. Pag-uusapan po natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Meron ako nakita rito sa Twitter. Tungkol po dito sa pagtatakal ng bigas ni Tambi. Nakita nyo na siguro, no? Nagtatakal po ng bigas ngayon na 20 pesos na bigas. Sabi ng isang loyalist, "Dear loyalists, as far as I can recall, when Madam was doing gimmicks and chat tricks of this kind before, you and I were screaming epal at the top of our lungs. Now, why are you so quiet with Martin Romualdez?" Yan po ang tanong ng isang loyalist sa mga kapwa niya loyalist. kami hanggang ngayon nandidiri pa rin. Yung mga Duterte supporters, nandidiri kami kay Leni Robredo nung nag-e-epal si Leni Robredo. Hanggang ngayon, sa pag-e-epal pa rin ni Martin, nandidiri pa rin po kami. Consistent. Kayo, nandidiri kay Leni Robredo, parang okay na sa inyo ngayon. Okay, pag-usapan po natin to, no? Yung DOJ po, at saka itong Solgen, ang ating po Solicitor General na abogado po ng Pilipinas ay formal na po nagpahayag na wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, no? Yung DOJ din po, ang sabi po ng DOJ, ito pong wag na raw, no need na raw po na mag-submit si Vice President Sara Duterte ng kanyang objection dahil hanggang ngayon naman po ang posisyon ng DOJ ay wala pong pagbabago hinggil po sa ICC. So, ito pong dalawang ahensya ng pamahalaan na namamahala po o may kinalaman sa pagsusuri ng batas o pag-interpret ng mga batas o may kinalaman po sa pagbabatas. Ayun, Solgen po at DOJ ay malinaw po ang kanilang pahayag. Wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Boss Buds, ano yung ginagawa ng Congress ngayon? No? Ito po ba, halimbawa, pinasa, majority, 300 plus ng walang nag-abstain, lahat sila pro-ICC. Alam niyo naman sa Congress, di ba? Magpipirmahan pa yung mga yan. So, may pahayag na rin po dyan si Solgen, no? Ang pahayag po ni Solgen, ang lahat ng legislative resolution, mag-resolution man ang sangkatutak, dagdagan man nila kahit 1,000 resolution pa, no? Ang kanilang gawin ay ito po ay non-binding dahil wala na po tayong jurisdiction effective. Tama po yung sinasabi, pareho po ng sinasabi si Solgen at saka po yung ating kaisa-isang abogado na accredited ng ICC, si Harry Roque, na 2019 po, effective ng 2019, wala na pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, no? So lahat po to ay pagpapakita lang ng kanilang saloobin. May silbi po ba yung pagpapakita ng saloobin? Wala pong silbi. Parang sinasabi mo lang, ayaw namin sa ICC. O ganun lang po yun. Parang mga placards. Dahil sila yung mga mambabatas, dinaan nila sa resolution. Kumbaga sa mga nagrarally, placards lang po yan. Pwede mong hindi intindihin, hindi po yan makakapagpabago. O pati po yung sa Senate, ganun din po yung sa Senate. So ang gagawin po nila, mag-aaksaya po ng panahon, mag-aaksaya po ng pera ng taong bayan para pag-usapan po yung non-binding. Ang ibig po sabihin ng non-binding, hindi po naman wala pong silbi sa madaling salita. Ito ay pagpapakita lamang ng kanilang
emosyon. Parang yung pag may resolution po sila may namatay o resolution honoring the late ambassador so and so. O, ganun lang po yung resolution. Okay? So wag na po yung ikainit ng ulo. Opisyal na po itong mga nagpahayag. Pero, ayan yung pero eh. Ibang usapin daw po yung pagbabalik sa ICC. No? O, yun po. Ito po, kumbaga ngayon, hindi tayo pwedeng makipag-cooperate sa ICC. Legally, hindi tayo pwedeng makipag-cooperate sa ICC dahil wala silang jurisdiction sa atin. Hindi rin natin pwedeng, kung ganun, mag-issue man, halimbawa, pwede pa rin po bang mag-conduct ng investigation yung ICC? Pwede naman. Kung loko-loko sila. Pwede naman nilang pahirapan yung sarili nila. Para magamit lang po sila ng mga politiko natin. Wala naman pong problema dun. Kaya lang, nakakahiya po sila sa international community. Iimbestigahan mo yung isang tao na non-binding naman. Kumbaga, nag-imbestiga ka, para saan? Para lang nagpa-survey. Hindi naman po ganun yung ICC. Okay? So legally, non-binding po yung ginagawa nila. O legally, wala pong silbi. Yan po ay magagamit lamang sa propaganda laban sa mga Duterte. Yun lang naman po ang target ng mga yan. Makapag-propaganda laban sa mga Duterte. Kasi kung sasabihin lang nila na gusto naming makulong si Duterte, para lang sila si Laila de Lima. Wala naman nang umiintindi. Nakita niyo po ba? Hindi niyo na po naririnig si Laila de Lima. Di ba? Ilang araw lang po, 3 araw lang po lang siyang kinover. Ang dami po sinasabi ni Laila de Lima ngayon. Minuto yata, nagtutweet si Laila de Lima. Wala pong umiintindi dahil wala naman pong bigat. Ganun lang po ang mangyayari sa kanila kung magsasalita lang. Pero kung dinaan nila sa resolution, mabigat po yun dahil yung mga na ipe-play up nila na parang merong silbi. Kasi marami po sa mga kababayan natin, hindi po na akala nila ang ginagawa ng Congress parang batas lahat. Hindi po, ang resolution po, non-binding yan, no? Wala pong pakialam. Pwede pong hindi intindihin. At ganyan nga po ang ginawa ng ating Pangulong Marcos. In fact, bukas aalis na naman po papuntang Dubai si Pangulong Marcos. Kaya naglalabo-labo po rito, mag-uusap po sa Congress, mag-iiyakan sa Senado, magkakasamaan ng loob yung mga senador dahil isa sa mga senador yung kasama ron sa pinaparatangan ni kay Pangulong Duterte, no? I-rest nila yung samaan ng loob para po sa isang walang silbing kabagay-bagay. Tignan niyo 'tong sinasabi ni Barry. Sabi ni Barry rito, kung sagot daw ng sagot ngayon si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa ICC. Kung ganyan daw siya sumagot sa confidential fund, bakit daw hindi siya ganyan kabilis sumagot sa confidential fund? Ilan sagot pa ba ang kinakailangan mo, Barry? Pagkatapos, sinampahan mo pa ng kaso, di ba? Nireklamo mo pa sa Supreme Court. Hindi ka pa rin satisfied? Ako nasasagot sa iyo. Ang sagot ni Sara Duterte, gagamitin niya labang kala Franz Castro, yung confidential fund. Hindi nyo mapatunayan na illegal yung confidential fund. Yun lang yun. Kaya paulit-ulit kayo sa 125. Pero takantaka kami kakamping. Kaya naniniwala ako na may unholy alliance kayo. Bakit walang kumu-question sa inyo ng mga travel? Yung mga pondo sa travel ni Yulo. Si Yulo lang kilala ko, pasensya na kayo. Meron din daw si Martin, hindi ko pa kumpirmado. Pero yung kay Yulo, DNR Secretary, 1.1 billion. Ayon kay Rafi Tulfo. May kumu-question ba sa mga dilawan? Barry, kinwestiyon mo ba? Yung 125 million, mainit ka Eto, wala kayong question? Kayong mga makabayan black, bakit wala kayong question? Kinakailangan Duterte lang. Focus lang tayo sa Duterte. Kaya kayo, dapat kasi nagkukunwari rin kayo. Dapat kasi, kunwari, kinu-question nyo rin. Yung iba, para hindi kayo nahalata. Halatadong-halatado kayo Ang ingay nyo sa 125 million Hindi ko sinasabing may mali dyan kay Yulo. Hindi ko nga kilala yan. Ang alam ko, asawa lang yan ng basketball player Di ba? Siyempre, anti-Hinebra ako Alaska ako Kaya kalabang ko yan sila Loizaga Yulo Loizaga. Bakit tahimik kayo? Bilyon-bilyon ng mga ginagasto sa pagta-travel. Bakit dehin bokiki kayo? Bilyon din ng travel ni Martin. Ayun naman pala kaya naman pala
Yan yung problema nyo. Wala kayong pagkukunwari sa katawan. Dapat nagkukunwari ka, Bari. Tatanungin mo rin kunwari yung DNR para nakakalusot kayo. Hindi. O makabayan. Ano na makabayan? Ang ingay nyo. Bakit wala nagko-question sa inyo nung mga ginagastos sa pagta-travel? Di hamak na mas malaki yun. 1 taon lang din yun. Nakakatawa talaga tayo. Dahil hindi naman tayo pinapansin ng ICC. Busy sila oh. Mukhang tanga naman yung ICC niya pag pumasok ng Pilipinas. Nako, nakakahiya po yan. Alam niyo po sa totoo lang, mahihiya po yung mga ICC na ngayon nila intindihin yan kay Duterte. Dahil, ano kami, extension ng Supreme Court? Di ba? Para naman silang extension lang ng Supreme Court ng Pilipinas. Purely, Filipinos ang involved. Pilipino yung pinaghinalaan na gumawa ng krimen. Pilipino yung pinaghinalaan biktima. May existing na Supreme Court, may existing na mga rule of law. Meron tayong Senado, may Kongreso, buhay na buhay, ang iingay. Tapos papasok sila, mukhang tanga lang sila rito. Mabato pa sila ng kamatis dito, talagang babatuhin natin ng kamatis. Kahit sa opisina nila na naroon sila. Batuhin natin ng kamatis para mapahiya. Ang dali lang ipahiya ng ICC, ang dami nilang problema dapat nilulutas. Oh. Ang daming war ngayon, tapos makikialam pa kayo rito sa Pilipinas. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman